Ating lahat. Isa sa pinaka naging kilala at pinaka naging tanyag na talumpati sa kasaysayan na nagkaroon ng isang napakalaking epekto ay ang talumpati na pinamagatang I Have a Dream ni Dr. Martin Luther King Jr. na kanyang binanggit noong August 28, 1963. Ang talumpating ito ay naging napakamakapangyarihang mensahe ng pag-asa, pagkakapantay-pantay at katarungan sa kasagsagan ng civil rights movement sa Amerika. Sa harap ng mahigit 250,000 katao sa Lincoln Memorial sa Washington, D.C., nanawagan si Dr. Martin Luther King para sa pagtatapos ng racism, yung rasismo o ito yung hindi tamang pagtingin sa mga tao nang dahil sa kanilang kulay at para sa isang hinaharap kung saan ang lahat ng tao ay hinuhusgahan hindi lamang dahil sa kanilang kulay ng balat, kundi dahil na rin sa kanilang pagkatao. Ito po yung pinakatanyag na bahagi sa talumpati ni Dr. Martin Luther King sa kanyang talumpating I Have a Dream. And I quote, "I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all the flesh shall see it together." In Tagalog, meron akong pangarap na isang araw, bawat lambak ay itataas, bawat burol at bundok ay papatagin, at ang mga baku-bakong daan ay magiging makinis, at ang mga liku-likong landas ay matutuwid, at mahayag ang kalawalatian ng Panginoon, at makikita ito ng lahat ng taong magkakasama. Naging napakalaki ng epekto nito sapagkat pinalakas nito noon ang kilusan ng pangkarapatang sibil o yung civil rights movement. Naging inspirasyon ito sa maraming Amerikano upang ipaglaban ang kanilang karapatan. Nagbunga din ito ng isang napakahalagang batas sa Amerika. Ito yung nagtulak upang mapagtibayin ang tinatawag na Civil Rights Act ng 1964 na nagbabawal ng diskriminasyon batay sa lahi, kasarian at relihiyon. Sapagkat sa mga panahong ito, ang mga itim ay masyado pong minamaliit. Ang mga Asyano, basta hindi kulay puti, ay nagiging mababa ang tingin ng mga tao. At itong talumpating ito ni Martin Luther King ang naging isang daan upang maputol ang ganitong pagturing sa ibang lahi. At hanggang ngayon, ito po ay nagiging isang inspirasyon. Patuloy pa rin itong mga binibigkas at ginagamit ng mga salitang ito ni Martin Luther King bilang gabay laban sa mga hindi makatarungang pakikitungo sa mga tao. Kaya masasabi natin na yung talumpating I Have a Dream ay hindi lamang isang talumpati, kundi isang makasaysayang gawa na nagpabago ng pananaw ng mundo tungkol sa kalayaan, pagkakapantay-pantay at dignidad ng bawat tao. Ngayong umaga, isang sermon naman noon ang pag-aaralan natin. Isang sermon na ipinangaral ni Apostol Pedro na nagpabago ng kasaysayan ng iglesia. Dahil sa sermon na yon, 3,000 kaluluwa ang naligtas at dahil sa sermon na yon, ang ebanghelyo ay naipalaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Kung nung nakaraang linggo ay ating pong sinimula ng pag-aaral natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, at nagsimula tayo sa pag-aaral kung ano yung nangyari sa araw ng Pentecostes. Nakita natin na napakahalaga ng pangyayaring ito dahil ito yung transition. Ito yung paglilipat kung saan ang Banal na Espiritu ay nagsimula ng manahan sa buhay ng bawat mananampalataya at kung paano ang Banal na Espiritu ay makapangyarihang gagawa sa mga alagad sa kanilang gagawing pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo.
At napag-aralan natin yung tatlong nakikita at naranasang karanasan ng mga alagad na nagpapakita ng makapangyarihang presensya ng gawa ng banal na Espiritu. Una, nakita natin yung malakas na ugong ng humahagibis na hangin at yung mga dila ng apoy na tumahan sa bawat isang nandoon na sumisimbolo ng presensya at pananahan ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Sa araw ng Pentecostes, ang mga alagad ay nabautismuhan sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu noon na tumatahan lamang sa mga pinipiling tao, sa mga pinipiling lingkod ng Panginoon. Sa araw ng Pentecostes, simula nung araw na yon, ang banal na Espiritu ay permanente na. Permanent na silang tumahan at tumira sa buhay ng bawat mananampalataya. At ang pangatlo, yung pagbibigay sa mga alagad ng kakayanang makapagsalita ng iba't ibang wika. Yung tinatawag nating speaking in tongue, na muli, hindi po ito mga hindi maintindihang mga salita, kundi yung speaking in tongue ay mga kilalang salita. Mga salitang nauunawaan ng mga nakikinig, kung saan ang bawat isa na nandoon ay nakaunawa ayon sa kanilang sariling wika. Namamangha sila na itong mga walang pinag-aralang taga-Galilea ay nagsalita sa wikang Galilea, pero dumating ito sa kanilang sariling wika. Dito ay maliwanag na ipinakita yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, na sa oras na yon, ang mga alagad ay napuspos ng banal na Espiritu, at sa oras na yon, ipinakita rin ito yung kahulugan nito. At ito ay upang ipaalam sa lahat ng tao na nandoon na nanggaling sa iba't ibang bansa na kanilang maintindihan ang dakilang gawa ng Diyos sa lingwahe na kanilang naintindihan. Ito yung makikita natin kamangha-mangha. It will take many time para sa mga apostol na pag-aralan yung wika ng iba para ipangaral sa kanila yung ebanghelyo para maintindihan. Pero dahil nandun yung makapangyarihang gawa ng banal na Espiritu, sa oras na yon, nagsalita ang mga alagad at naintindihan ito ng mga nakikinig sa lingwaheng kanilang naintindihan. Pinapaalalahanan din tayo dito mga kapatid na ipinapakita lamang dito na ang ebanghelyo ng Panginoong Yesus ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi pinagpapakita ng ebanghelyo ay para sa lahat ng mga tao, sa mga hintil at sa lahat ng lahi sa mundo. Pinalalahanan din tayo dito mga kapatid na huwag nating hanapin na tayo ay palaging bautismuhan ng banal na Espiritu. Dahil wala naman tayong magagawa para mangyari ito sa atin. Sapagkat ang pagbabautismo ng banal na Espiritu ay purong gawa ng Diyos at ito ay minsanan lamang nangyayari. Sa oras ng isang tayo sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, siya ay nababautismuhan sa banal na Espiritu. Bagkus, ang binibigang diin ng banal na kasulatan, ang mga mananampalataya ay mapuspos ng banal na Espiritu upang sa gayon makapamuhay tayo na nagagawa ang kalooban ng Panginoon at higit sa lahat ay upang matapang at masigasig na maibahagi natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, yung pong pangyayaring ito sa Pentecostes ay nagdala upang maraming mga tao ang magtungo sa lugar na pinagtitipunan ng mga alagad. Dahil itong mga taong ito na nagpunta sa Jerusalem ay nakarinig ng malakas na ugong ng hangin. At nang marinig nila ito, hinanap nila kung saan itong lugar na ito nangyari. At natagpuan nila ito sa lugar na pinagtitipunan ng mga alagad. At nung lumabas ang mga alagad ay narinig nilang nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang mga alagad. Kaya nagkaroon ng dalawang reaksyon. Ang unang reaksyon ay pagkamangha. Nagtataka sila kung paanong nangyari na ang mga taong ito ay nagsasalita ng wika na kanilang naintindihan gayong sila'y mga walang pinag-aralang taga-Galilea. Iniisip nila paano nangyari yun. At sa kabilang banda, nakita natin yung isa pang reaksyon, nangungutya.
At ang anong reaksyon nila? Mga lasing. Kaya nagsasalita ang mga ito ng ganito sapagkat sila ay lasing. Now, bilang tugon sa reaksyon na ito ng mga tao, dito na tumayo si Pedro ng buong tapang sa kalagitnaan ng mga tao at nagsimulang mangaral ng Ebanghelyo. At yan ang ating pag-aaralan ngayong umaga, ang unang dakilang sermon sa Pentecostes. Ang sermon na ito mga kapatid ay magsisimula sa verse 14 hanggang verse 41. Pero hindi ho natin kakayaning tapusin sa isang sermon lamang ang buong sermon na ito ni Pedro. Kaya asahan po ninyo na magkakaroon tayo ng iba pang mga sermon mula po sa mga talatang ito. At sa umagang ito, ang ating munang tatalakayin ay ang binanggit ni Pedro patungkol sa propesiya na nagmula kay Propeta Joel. Kaya anya ko po kayong buksan ng inyong mga Biblia. Sa Aklat ng Mga Gawa, ang kabanata po ay 2, talatang 14 hanggang 21. Aklat ng Acts chapter 2 from verses 14 to 21. Aklat ng Gawa, kabanatang 2, chapter 2, 14 to 21. At kung nakita na po ninyo sa inyong mga Biblia, nais kong basahin sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Datapwat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinaas ang kanyang tinig at sa kanila ay nangagsaysay na sinasabing, kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat ng mga nananaan sa Jerusalem, mga alam nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. Sapagkat ang mga ito ay hindi mga lasing, na gaya ng inyong inaakala, yamang ngayon oras ng 3 lamang ng araw. Datapwat ito yaong sinasalita na sa umagitan ng propeta Joel ay mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula. At ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa araw na yon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghulak sila. At mga papakita ako ng mga kababalaghan sa langit, sa itaas, ang mga tanda sa lupa, sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. At ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon. Yaong araw na dakila at tangi. At mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Tayo muna ay manalangin. O aming Diyos, ngayong araw na ito, ninanais namin kami ay pagpalain po ng iyong mga salita. Kaya idinadalangin namin, O Diyos, na kayo ang manguna upang ang iyong salita na aming binasa at pag-aaralan ay magdala ng katotohanan sa aming mga buhay. Humamon ito sa aming Panginoon na patuloy naming paniwalaan ng iyong mga salita ay nagkakatotoo. Sa aming pong mga bisita, na wag silang umalis sa araw na ito na hindi daladala ang kaligtasan. Nawa ngayong oras na ito, sa pangangaral ng Ebanghelyo, maunawaan nila na ang tanging makapagliligtas sa kanilang kapahamakan ay ang pagtawag sa Panginoon para sa kaligtasan. Kayo po ang magpaunawa nito sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Mga kapatid, binasa po natin ang Aklat ng Mga Gawa, kabanatang 2, talatang 14 hanggang 21, naway pagpalain ng Panginoon ng pangangaral ng kanyang banal na salita. At pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umagang ito ng dakilang sermon sa Pentecostes Part 1. Ibig sabihin, medyo maraming part pa tayong pag-aaralan dito. Ang mga talata na ating binasa ay bahagi po ng tinatawag nating dakilang sermon ni Pedro na nagdala ng kaligtasan ng 3,000 kaluluwa.
At ito ay isang pambihirang gawa ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng banal na Espiritu. Ito yung makikita nating transition kung paanong sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng banal na Espiritu ay gagawa ang Diyos sa mga hindi nating inaasahang pangyayari. Na gaya na lamang ng ating masasaksiyan dito sa kabuuan ng kabanatang ito ng Acts chapter 2, kung saan isang pangangaral ay nagkaroon ng bunga ng 3,000 kaluluwa. Dito ay binanggit ni Pedro ang hula sa aklat ni Joel upang ipaliwanag kung ano yung nangyari sa kanila nung oras na yon. May dahilan si Pedro bakit niya sinayad, bakit niya kinote itong nangyari, itong sinabi ni Joel. At ayon kay Pedro, nagkaroon ng katuparan sa kanilang kalagitnaan ang hula ni Propeta Joel kung saan bumuhos na sa kanila ang ipinangakong banal na Espiritu. At dito kukuhanan ng ating mensahe ngayong umaga, ang pagbubuhos ng banal na Espiritu na katuparan sa hula ni Joel ang siyang magdadala sa tao sa konbiksyon sa kasalanan upang tumawag sa Diyos para sa kaligtasan. Ulitin ko po, ang pagbubuhos ng banal na Espiritu na katuparan sa hula ni Joel ang siyang magdadala sa tao ng konbiksyon sa kasalanan upang tumawag sa Diyos para sa kaligtasan. Ito yung gustong puntuhin ni Pedro sa panimula ng kanyang mensahe. Subalit bago yung kanyang mensahe, kinuha niya muna yung pansin noong mga taong hindi naniniwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na bumuhos sa kanila. Kaya po, bahatiin ko sa 2 puntos ang ating mensahe ngayong umaga. Una, sinaway ang mga hindi naniniwala. At pangalawa, titingnan natin kung ano yung kung paano niya ipinaliwanag kung ano yung nangyayari. Dito natin makikita yung 2 bagay na ito. Una, sinaway ni Pedro yung mga hindi naniniwala. Balikan natin yung verse 14 at saka verse 15. Datapwat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinaas ang kanyang tinig. At sa kanila nagsaysay na sinasabing, kayong mga lalaking taga-Judea, kayong mga nananahan sa Jerusalem, mga alam nawa ninyo ang lahat ng ito at inyong pakinggan ang aking mga salita, sapagkat ang mga ito'y hindi mga lasing, na gaya ng inyong inaakala, yamang ngayong oras ng 3 lamang ng araw. Kung inyong titingnan, ito yung Pedro na kilala natin. Ang Pedrong matapang. Subalit sa sandaling ito, hindi na lamang siya basta-basta nagsasalita. Sa pagkakataong ito, alam na niya ang kanyang sinasabi. Kaya bukod sa gagawin niyang pananaway sa mga nanunuligsa, sa mga nangungutya, magsisimula si Pedrong mangaral ng ebanghelyo sa gitna ng libu-libong mga tao. At ang tanong natin dito, paano ito nagawa ni Pedro? Hindi ito dahil sa kanyang sariling tapang. Hindi ito dahil sa kanyang sariling karunungan. Hindi ito dahil sa kanyang galing. Kundi ang mangingibabaw ay dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ito po yung magiging katuparan ng pangako ng Panginoon sa aklat ng Gawa, kabanatang 1, talatang 8. Kung saan sinabi ng Panginoon, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa buong Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. Ang ibig sabihin pala, sa pagdating ng banal na Espiritu, bibigyan ang mga alagad ng kakaibang tapang, ng kapangyarihan na may pangaral ng ebanghelyo na kalaunan ay magbubunga ng 3,000 kaluluwang maliligtas at later on, araw-araw at pagdating ng Acts chapter 4, meron pang 5,000 maliligtas sa isang preaching lamang.
Alam niyo mga kapatid, ito yung isang napakagandang paalala sa ating mamayang hapon. Sa ating mga lalabas at mag-iibanghelyo. Magdalang tapang tayo sa pagbabahagi ng ibanghelyo habang buong pusong umaasa sa kapangyarihan ng Diyos na kumilos para iligtas ang mga taong ating babahaginan at makakarinig ng ibanghelyo. Magdala ito ng pag-asa sa atin na hindi mawawala ng kabuluhan ang ginagawa nating pangangaral. Alam niyo, dito sa talatang 14, si Pedro ay tumayo bilang kinatawan or spokesperson, hindi lamang po nung 11, kundi ng lahat ng mga mananampalataya na nagtitipon doon sa silid. Tandaan natin, sila po ay nasa 120. At si Peter yung tumayo bilang pinakapinuno sa kanila. Inilarawan sa talatang 14 na si Pedro ay buong tapang at may malakas na tinig na nagsasalita at nangangaral. Now, paganahin natin ng konti ang ating imahinasyon. Si Pedro ay nangangaral sa gitna ng mahigit 3,000 tao na nakikinig sa kanila. Isipin nyo na lamang kung gaano kalakas ang boss ni Pedro para marinig siya ng ganong karaming tao. Ito, wala pa ho tayong 100 dito yata. Pero halos maputol na ang litid ko, nakamike pa ako. Si Pedro, nangaral siya sa mahigit 3,000 tao na nandoon. Alam niyo po ako, naranasan kong minsan yung mangaral ako, siguro mga kulang-kulang 1,000 tao lamang, way back 2020. Ito po ay nung tayo nag-relief operation sa Agoncillo. Ito yung last relief operation na nangyari sa atin, kung saan nung panahon na yon ay more than 800 yung bibigyan, pero marami pang mga bystander ang nandoon ng mga kasama mga kamag-anak. At para ako po'y marinig ng mga tao, una, kinakailangan ko na ako ay nakamikropono o nakamic. Pero dahil maliit ako, para makita ko ng mga tao noon, pinaakyat nila ako noon sa van, sa L3. Para makita ko ng mga tao na ako yung nangangaral at nagsasalita. Noon, masasabi ko po na naririnig ako ng mga tao dahil nakamicrophone ako. Pero alam nyo, isang bagay din na napansin ko doon, kahit na nakamic na ako, maingay pa rin yung mga tao. Isipin natin si Pedro. Nagsasalita siya ng mahigit sa gitna ng mahigit na 3,000 tao at nangaral siya ng merong kapangyarihan. Maliwanag ang kanilang napakinggan. Naging maliwanag sa kanila ang mensahe. Katunayan, nasaktan ang kanilang mga puso at nagdala ito sa kanila para magtanong kung ano ang kanilang gagawin. At sa huli, 3,000 kaluluwa ang naligtas, nagpabautismo at napadagdag sa iglesia. Next week, Lord willing, magiging mensahe natin yung ilang bahagi pa nitong sermon na ito ni Pedro sa Pentecostes. Pero makikita nyo dito, paano ito nangyari na isang lalaki ay nangaral sa higit 3,000 tao at naintindihan ito ng mga taong nakikinig. Alam nyo, mahirap na magsalita sa 100 tao nang walang mikropono. Sa 500 taong mayroong walang mikropono. Pero mangaral ka sa 3,000 at maintindihan ng mga nakikinig, may kakaibang nangyari. Hindi ito dahil magaling si Pedro. Hindi dahil lang malakas si Pedro magsalita, kundi nandito yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu para yung bawat isang nakikinig ay maunawaan ang kanilang pinapakinggan. Makikita nyo dito, si Pedro ay hindi lamang basta nangaral ng malakas na tinig, kundi makikita nyo rin dito na meron siyang kumpiyansa sa kanyang sinasabi. Tingnan nyo kung paano niya kinall out, paano niya tinawag yung pansin ng mga nakikinig. Anong sabi niya? Kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat ng mga nananahan sa Jerusalem, mga alam nawa ninyo ang lahat ng ito. At take note, ito yung kanyang address. At inyong pakinggan ang aking mga salita. Muli, ang Pedrong ito na dati ay walang kamalayan sa kanyang mga sinasabi,
nagsasalita kahit hindi niya alam ang kanyang mga sinasabi. Pero sa pagkakataong ito, buong-buo ang kanyang kumpiyansa at siguradong sigurado siya sa kanyang mga sasabihin. Kaya anong sabi niya? Makinig kayo! Pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ipinapakita lamang nito na mahalaga, importante, kinakailangang pakinggan ng mga tao ang kanyang mensahe. Ito rin yung gusto kong ihamon sa inyo ngayong umaga. Na kayo'y makinig. Pakinggan ninyo ang sinasabi ko sapagkat ang ipinapangaral at narinig nyo ngayon ay ang salita ng ating Panginoon. Paalala ho ito sa mga nangangaral at sa mga nagbabahagi ng Ebanghelyo. Magkaroon tayo ng kumpiyansa sa ating mga sinasabi at ipinapangaral sapagkat sigurado tayo sa katotohanan na ating ibinabahagi sa kanila. Kaya nga napakahalagang mayroong koneksyon ka sa iyong sinasabi. Sabi nga nung aming pinag-aralan, you need to have that connection to your document. You need to have that connection to your preaching. At mangyayari lamang yun kung hindi lamang by knowledge ang alam mo sa Ebanghelyo, kundi by experience. Yung tunay mong naintindihan at naranasan ng Ebanghelyo. Take note, hindi mo kailangan maging batikang theologian para may bahagi mo ang Ebanghelyo. Ang kailangan mo lamang ay maranasan mo ang Ebanghelyo at ito ay iyong totoong ipinapakita sa iyong buhay. Tandaan natin ang mga alagad ay hindi lamang naturuan. Ang mga alagad primarily ay tinatawag nating mga eyewitnesses. Sila yung mga saksi. Hindi lamang narinig ang katotohanan, kundi sila yung mga nakakita, nakaranas ng katotohanan. Kaya ang punto natin dito mga kapatid, ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang tanging maibabahagi mo, sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang tanging maibabahagi mo, ang iyong natutunan at ang iyong naranasan. Ngayon, kung hindi ka nagbabahagi ng Ebanghelyo, magdadala ito sa atin ng implikasyon na wala kang maibahagi at hindi mo kayang maibahagi dahil hindi ka natuto at hindi mo naranasan. Kapag sinabi mong natatakot ako dahil wala akong alam at natatakot ako baka ako'y matanong, guni-guni mo lang yan. Ang kailangan mong matutunan, iwanan mo ang iyong tiwala sa iyong kakayanan at magsimula ka magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng banal na Espiritu. Salitain mo ang katotohanan ng Ebanghelyo. Salitain mo ang karanasan na iyong naranasan sa pagliligtas ng Panginoon. At kapag gumawa ang banal na Espiritu, ililigtas ng Diyos ang mga taong binabahaginan mo. Take note, si Pedro kulang sa pinag-aralan. Ito nga yung nakakuha ng atensyon doon sa mga tao. Paanong nagagawa ng taong ito na magsalita sa ating wika? Wala naman siyang pinag-aralan. Pero anong ginawa ni Pedro? Sinunod ni Pedro ang kalooban ng Panginoon. Nangaral ng buong tapang at kinasangkapan ng Diyos ang pangangaral ni Pedro upang magligtas ng 3,000 kaluluwa. Kaya lalong-lalo na tayo, meron tayong pinag-aralan. Karamihan sa atin dito ay nakapag-aral. Meron mga graduate ng mga universidad. Pero pag magbabahagi ka ng Ebanghelyo, umuurong ang dila mo. At nahihiya ka. Bakit? Sapagkat ang iyong pinagtitiwalaan ay ang iyong kakayanan at hindi ang kakayanan ng Diyos. Sa ating nakita kapatid, hindi ikaw ang magpapaliwanag ng Ebanghelyo, kundi ang banal na Espiritu. Maging matapat ka lamang sa pagbabahagi. At pansinin nyo rin dito, na 2 beses na hinimok ni Pedro ang kanyang tagapakinig na makinig ng mabuti sa kanyang mensahe. Yung verse 14 at next week, yung verse 22.
Ang sinabi din niya dito, pakinggan ninyo ang aking sinasabi. Ipinapakita lamang nito na may pananagutan ang mga nakikinig upang sila'y matuto. Alam nyo, maging ang Panginoong Yesus na pinakamahusay na tagapagsalita, binasa natin kanina yung sa scripture reading na pinakain niya yung 5,000 tao. Alam nyo, ayon po sa mga pag-aaral, hindi lang yun talaga 5,000. Lalaki lamang po ang sinabi. Hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. At yung mga taong iyon, pinangaralan ng Panginoon. Si Peter, may 3,000. Ang Panginoon nangaral ayon sa mga scholar sa more than 20,000. Pero katulad ni Pedro at ng Panginoong Jesucristo, meron silang apila. At ano yung apila nila? Mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig. Ang ibig sabihin nito, ang isang tao kapag nakakarinig ng katotohanan, dapat ilagay ang tenga sa pakikinig. Kaya, ang pananagutan para sa isang mabuting sermon ay hindi lamang nakasalalay sa tagapangaral, kundi maging kung paano kayo nakikinig. Kaya walang lugar sa pangangaral ng pagtulog. Hindi kayo makakarinig pag kayo tulog. Kapag mayroong pangangaral, dapat bukas ang tenga. Sapagkat sa pakikinig, natututo ang isang tao sa pangangaral. Kaya sa tuwing may nagbabahagi ng ebanghelyo, siguraduhin ninyong nakikinig kayo. Sapagkat kinakausap kayo upang maunawaan ninyo ang ibinabahagi sa inyo. Kaya ang sabi ni Pedro, pakinggan ninyo ang sinasabi ko. At sa aming mga bisita, sa aming mga regular na dumadalo, at sa ating mga miyembro, ugaliin natin. Disiplinahin natin ang ating sarili. Kapag tayo dumadalo sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang ating atensyon ay nasa nagsasalita. Wala sa ating cellphone, wala sa ating katabi, wala sa ibang lugar, kundi sa nagsasalita. Sapagkat doon tayo matututo kapag tayo ay nakikinig. Kaya sa tuwing may nagbabahagi ng ebanghelyo, siguraduhin ninyong kayo'y patuloy na bukas ang tenga sa pakikinig. At tayong mga mananampalataya, dapat palagi nating hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng pandinig na handang tumanggap ng kanyang mensahe sa magitan ng pangangaral. Kaya maganda yung sinabi ng Panginoon sa aklat ng Revelation. Ito yung lagi niyang sinasabi doon sa mga churches na kanyang pinagwiwikaan. Sabi ng Revelation chapter 2 verse 7, ang mga may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kung meron kang tenga, gamitin mo yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung meron kang tenga, gamitin mo yan para kayo matuto sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sana wag linggo-linggo ka na lamang dumadalo at linggo-linggo ka nakikinig, pero linggo-linggo ka rin umuuwi nang walang naintindihan. Dahil hindi ka naman nakinig. Kaya napakahalaga nito na sinabi ni Pedro, bakit? Hindi siya nagsasalita sa isang tao. 3,000 tao ang kanyang pinapangaralan. At kinakailangan talagang matindi ang kanilang pakikinig para ito'y kanilang maintindihan. Balik tayo sa verse 15. Anong unang ginawa ni Pedro? Sinagot niya ito at tinawag niya yung pansin ng mga nangungutya at nagsasabing lasing lamang ang mga lagad nung sila'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Sino ba itong mga nangungutya na ito? Malamang sila yung mga taong nakarinig ng tunog ng humahagabis na hangin, kaya nagsitungo sila sa lugar kung saan nagtitipon ng mga alagad. At marahil nung kanilang marinig na ang mga alagad ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika, ang mga taong ito ay nagsimulang mangutya. Now, sinagot sila ni Pedro at sinabi, ito yung parang sinasabi ni Pedro, napakaaga pa naman para malasing ang mga alagad.
Sinabi ni Pedro, yamang ngayoy oras ng ikatlo lamang ng araw. Na para maintindihan nyo ito, sa lingwahe ni Pedro, ang ibig sabihin lamang nito, alas 9 pa lang ng umaga. Dahil nagsisimula po ang araw ng mga Hudyo ng alas 6. Kaya ikatlong araw, alas 9 pa lamang ng umaga. Kaya naman, hindi naman po pwede na alas 9 pa lang ng umaga, lasing na. May mga tao ko nakikitang ganyan, alas 7 pa lang ng umaga, lasing na. Mga walang magawa sa buhay. Pero ito, sinabi ni Pedro, pinagtatanggol niya, hindi ba pwede yan? Alas 9 pa lamang, lasing na, hindi yan. Bakit? Alam niyo po, ito'y araw ng piyesta. Di ba? Piyesta to ng Pentecostes. At ayon po kay Josephus na isang historian, sa ganitong mga araw, karaniwan na sa isang Hudyo na hindi pa man lamang kumakain ng oras na ito ng alas 9. Ibig sabihin, kapag ganitong lang piyesta, 9 o'clock na hindi pa sila kumakain, lalo na hindi pa mga ito nagiinom. Hindi pa ito mga nagsasaya, kaya hindi po pwedeng lasing ng ganong oras. Now, muli, pagkatapos ng sawayin ni Pedro, itong mga alagad na ito, nagpaalala si Pedro sa kanila at nagpaliwanag kung bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito. Gustong gawin ni Pedro ipaliwanag sa kanila, ano yung nangyayari? Hindi ito mga lasing. Alam nyo, nagpapaalala ito sa atin mga kapatid, na kahit sa mga pambihirang gawa ng Diyos, may mga taong pikit mata at sarado ang tenga sa katotohanan. Ito yung mga tao na kahit narinig na nila at nakikita nila yung katotohanan, pero parang wala silang nakikita at parang wala silang naririnig. Kaya uuwi sila nang walang naintindihan. Ito'y paalala sa atin. Sana ay huwag tayong maging ganon sa bawat panahon na tayo nakikinig at nangangaral ng salita ng Diyos. Sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bagkus ang ating hilingin sa Panginoon sa tuwing tayo uupo at makikinig ng pangangaral, umuwi tayong natuto. Sapagat walang kabuluhan ng ating pagdalo kung uuwi tayong hindi natuto sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, pagkatapos niyang ipaliwanag na hindi lasing ang mga alagad, ipinaliwanag niya kung ano nangyari sa mamagitan ng pagbabahagi at ng pagbanggit patungkol sa propeta, sa sinabi ni propeta Joel. At ito yung ating dalawang punto. Ipinaliwanag kung ano ang nangyayari. Pagkatapos niyang sagutin ang panunuya ng ibang mga nakikinig, nagsimula siya sa kanyang pangangaral sa mamagitan ng pagbanggit o pag-quote sa propesiya ni propeta Joel. At yan po yung makikita natin sa verse 17 hanggang verse 20. Now, hindi na po natin tatalakayin ang lahat ng detalye sa propesiyang ito ni Joel, pero titingnan natin yung mahalagang dahilan, bakit sinitas, bakit kinote, bakit binanggit ni Peter itong si propeta Joel. Now, binanggit ni Pedro ang ilang bahagi na sinulat ni propeta Joel at yung kinote niya mula verse 17 to verse 20 ay galing sa Joel chapter 2, verse 28 to 32. Ngunit, mahalagang tandaan natin na hindi sinasabi ni Pedro na nagkaroon ng katuparan yung lahat mismo ng sinabi ni propeta Joel. Hindi siya nagbigay ng mga inclination o ng pahiwatig na yung lahat ng kanyang binanggit ay naganap na ng oras na yon. Bagkus, ang makikita natin dito, may binanggit si Joel, si propeta Joel, na nangyari ng araw ng Pentecostes. At dito, may tatlong bagay na binanggit si Peter na nangyari at nagkaroon ng katuparan mula doon sa propesiya ni propeta Joel. Una, nangyari, tandaan ninyo, nangyari itong nung panahon na yon bilang isang paunang katuparan. Parang ano po to, yung parang first installment o yung unang pangyayari na natupad ng mga bagay na darating sa inaharap. Ibig sabihin, may bahagi lamang ng propesiya ni Joel ang nangyari sa Pentecostes. At ano yon? Una, yung pagbubuhos ng banal na espiritu sa mga lagad.
So yung sinasabi ni Peter, kung bakit niya kinote yung sinabi ni Joel, ay upang patunayan na nangyari sa araw ng Pentecostes yung inihula ni Joel na magkakaroon ng pagbubuhos ng banal na spirito. Now, para maunawaan po natin yung propesiyang ito at kung ano yung kahulugan nito para sa mga kausap ni Pedro, kailangan magkaroon tayo ng kahit maikling kaalaman or kaunting kaalaman tungkol sa summary ng aklat ni Joel. Tandaan niyo po, ang mga kausap dito ni Pedro ay mga debotong Hudyo. Therefore, nung ito ay kinote ni Peter, alam ng mga Hudyo kung ano ang tinutukoy ni Pedro. Why? Because itong mga debotong Hudyong ito may pagkakaalam sa kung ano ang tinutukoy ni Propeta Joel. Pero naniniwala ako na marami sa mga nandito ngayon ang hindi alam na meron palang Joel. Na meron palang aklat sa Biblia na ang pangalan ay Book of Joel. Nasaan po ba yon? Sinong nakabasa na? At sino nakakaalam kung anong ibig sabihin ng aklat ng Joel? So kung sa atin sasabihin yon, ano daw? Pero nung sinabi ni Pedro sa kanyang mga kausap na mga debotong Hudyo, maliwanag sa kanila yon. Kaya para mas maintindihan natin, ibibigay ko sa inyo ng konti yung summary ng aklat ng Joel. Now, ang aklat ng Joel po ay matatagpuan sa Bagong Tipan. Hindi. Matatagpuan po ito sa Lumang Tipan. Okay, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah. Okay, ngayon, ang aklat ng Joel, tulad ng halos lahat ng mga aklat ng propeta, ay isang aklat na mayroong parehong hatol at pagbibigay ng pag-asa. Meron siyang babala tungkol sa mga darating na paghatol ng Diyos, ngunit may pag-asa ng kaligtasan sa mga magsisisi at susunod sa Diyos. Ibig sabihin, ang pinakatema ng Book of Joel ay patungkol sa paggawa ng kasalanan at kaligtasan. Ngayon, ang Joel, by the way, ang Joel po ay meron lamang 3 kabanata. Isa sa pinakamaikling aklat sa Lumang Tipan. Ang Joel chapter 1 verse 1 to 20 ay tungkol sa paghuhukom ng Diyos ng dahil sa kasalanan. Si Propeta Joel po yung nagbabala tungkol sa matinding salot ng mga balang na sumira ng lahat ng pananim ng mga Israelita at ito po ay sinundan ng matinding taggutom na naging dahilan upang maging ang mga pag-aalay sa templo ay matigil. Now, ginamit ni Joel ang babalang ito upang sabihan ang mga Israelita na kung hindi sila magsisisi ay mas matinding parusa ang igagawad ng Diyos sa kanila. Kapag hindi sila nagsisi, kumbaga yung pagkain ng balang sa kanilang mga pananim ay isang paalala ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil kung hindi, mas matinding parusa ang inyong tatanggapin. Pagdating ng chapter 2, verses 1 to verse 27, ito na yung panawagan ni Joel ng pagsisisi at yung babala para sa araw ng Panginoon or the day of Yahweh or the day of the Lord. Hinihimok ni Joel na ang buong bayan mula sa kanilang mga pinuno, sa mga pari at sa mga karaniwang tao na magsisi at manumbalik sa Diyos. Ipinapahayag niya yung pagdating ng araw ng Panginoon na sila magsisi na baga pa dumating yung araw ng Panginoon dahil kapag sila hindi nagsisi at dumating yung araw ng Panginoon, sila'y parurusahan. So before the day of the Lord comes, you must repent. At pagdating po ng chapter 3 at chapter 2 verse 28 hanggang chapter 3 verse 21 on the last chapter, ipinahayag ni Joel ang isang mahalagang propesiya na doon sa araw ng Panginoon, magbubuhos siya ng Espiritu sa lahat ng tao. Ano man ang kanilang edad, katayuan sa buhay, at ito yung binanggit ni Pedro sa Acts chapter 2 verse 16 to 21.
noong bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. So ang una, ipinapakita lamang dito ni Pedro sa aklat ng Joel na merong mga paunang bagay na mangyayari sa pagdating ng araw ng Panginoon. Then pangalawa, ano yung makikita natin dito? Ang isa pang kaugnayan sa pagitan ng araw ng Pentecostes at ng propesya ni Joel ay yung parirala o yung mga words na sa mga huling araw. Ang ibig sabihin po nito, binibigyan din ni Joel na darating ang isang araw na magwawakas na ang araw. Nang ibig sabihin nito, ito na yung araw ng paghukom, kung saan hahatulan ng Diyos ang mga masasamang bansa, ngunit ililigtas ang mga tapat sa Kanya. Now, sa wikang Ingles, mas madali itong narinig ng maraming tao, last days. Now, ang huling araw ay nagsimula po nung unang dumating ang Panginoong Yesus sa lupa. So ang last days ay nagkaroon ng inauguration when Christ came. Ito yung sinasabi ng Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. Hebrews 1, verse 1 and 2, ang Diyos ay nagsasalita nung unang panahon sa ating mga magulang at sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Nung una daw, ang Panginoon nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Pero sabi ng verse 2, ay nagsalita sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Therefore, ang huling araw ay nagsimula nung dumating ang Panginoong Jesucristo. Kung kaya tayo ay nasa huling araw pa rin na tumagal na ng mahigit 2,000 taon at magpapatuloy hanggang sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon na siyang tinutukoy ni Joel na the day of Yahweh or the day of the Lord. Ang tinutukoy niya dito ay ang muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya gusto ko itama lamang at liwanagin na mali ang paniniwala ng iba na nasa last days na tayo dahil marami nang nangyayaring gulo, gera, pasama na ng pasama ang mga tao, kaya nasa last days na tayo. Hindi po ganyan. Hindi po ganyan ang paliwanag. Tayo ay nandoon na at narito na sa last days. At kasama sa last days ay ang pagkakaroon ng ganitong mga kalamidad, trahedya, at mga tao na hindi sumusunod sa Panginoon. Now, ang pagdating ng Banal na Espiritu ay nahayag sa pamamagitan ng ingay. Yung dila ng apoy at yung kanilang pagkapuspos ng Espiritu ay kaugnay sa propesiya ni Joel na mangyayari sa mga huling araw. So yung palang pagdating ng Banal na Espiritu, kasama siya dun sa event noong pong huling araw. Kasama siya sa mangyayari, yung pagdating ng Banal na Espiritu. At dito, nagsimula na po, nung nagtitipo ng mga alagad, nung araw ng Pentecostes, naganap ang bahaging ito ng propesya ni Joel kung saan dumating sa kanila ang Banal na Espiritu. Now, ano daw po yung mangyayari sa hinaharap? Bago dumating ang araw ng Panginoon, binanggit dito ni Pedro yung sinabi ni Joel na magkakaroon ng mga propesiya, magkakaroon ng mga pangitain, mananaginip ng mga panaginip. Nagpakita rin siya dito sa verse 19 to 20, yung tungkol sa mga tanda ng langit, tungkol sa dugo, sa apoy, sa usok. Ito po yung mga tanda na mangyayari hindi sa araw ng katapusan, kundi mangyayari to along habang dumarating ang araw ng Panginoon. Hindi ito palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon, kundi ito yung mga mangyayari sa araw bago dumating ang araw ng Panginoon. Ibig sabihin, nagpapatuloy itong mangyari. Kaya pag kayo nakakita ng gera o yung sabihin, last days na, o nagkaroon ng matinding sunog doon sa ibang bansa, last days na, matagal na tayo nasa last days. At matatapos lamang yan kapag dumating na ang ating Panginoong Jesucristo.
At ito yung gustong-gusto ko dito sa pangatlo. Yung pangatlong direktang kaugnayan sa pagitan ng propesiya ni Joel at yung pangyayari sa Pentecost sa ito. Yung mangyari, yung sinabi ni Propeta Joel, at ito yung kinote niya sa verse 21. Sabi ni Peter sa verse 21, at mangyayari ng sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Nung sinabi ni Peter yung mga bagay na mangyayari sa last day, naintindihan ito ng mga debotong Hudyo. Nang tinutukoy dito ni Pedro, kailangan nyong magsisi sa inyong mga kasalanan. Kailangan nyong talikuran ang inyong mga pagkakasala at kayo tumawag sa Diyos para kayo maligtas. Sa propesiya ni Propeta Joel, may pag-asa para matakasan ang paghukom sa araw ng Panginoon. May pag-asang ibinigay pa rin itong si Propeta Joel para doon sa mga taong matitigas ang ulo, sa mga taong mga makasalanan, sa mga taong ayaw makinig. At anong sabi niya? Tumawag kayo sa pangalan ng Panginoon at kayo'y maliligtas. Alam niyo, naunawaan ito ng maraming mga debotong Hudyo. Kaya sa kalaunan, after ni Pedrong sabihin ito, ipapaliwanag niya kung ano yung kanilang naging kasalanan. At ano yung kasalanan nila? Ipinapatay nila si Jesus, yung Mesiyas. Pero pinaliwanag ni Pedro na itong Mesiyas na ito na inyong ipinapatay, ito yung Mesiyas na muling nabuhay. At sa dulo, maintindihan ito ng mga Hudyo, kaya sila'y magtatanong. At ano magiging tanong nila? Ano ang aming gagawin? Naintindihan nila na parurusahan sila ng Diyos dahil meron silang kasalanan sa pagpatay nila sa Mesiyas. At ang tanong nila, ano ang aming gagawin? Ang sagot ni Pedro, tumawag kayo sa pangalan ng Panginoon at kayo'y maliligtas. Ano bang ibig sabihin nung pagtawag sa pangalan ng Panginoon? I would like to clear this kasi marami ang mali ang kaisipan patungkol dito. Una, hindi po ito isang mahiwagang panalangin o isang ritual na salita na may kapangyarihan na parang automatikong nangyayari at magliligtas. Na kapag sinabi mong, in Jesus' name, ligtas na ako. Nakita na ba kayo ng mga tao ng pangalan ng Panginoon ay gamit na gamit? Ang lagi nila sinasabi, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ito ba yon? Isang magical word? Na pag tinawag mo ang pangalan ng Panginoon, ay parang isang magic na salita na magkakaroon ng epekto, nakalulungkot na marami nag-aakalang sila ay mga Kristiyano nang dahil lamang sa pangalan ng Panginoon o sila'y nanalangin sa pangalan ng Panginoon. Na sa halip na ang tunay na pagtawag sa pangalan ng Panginoon ay isang pagpapahayag ng kanyang pananampalataya, pagsisisi sa kasalanan at lubos na pagsuko sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo, pag sinabing tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, kikilalanin mo siya na siya yung Diyos na nagkatawang tao, namatay, inilibing, at muling nabuhay. Yun yung gustong sabihin ni Pedro dito sa mensaheng ito. You need to call on Christ. You need to call on the Messiah na tunay, naintindihan at naunawaan. Hindi yung pagtawag mo lamang parang tumawag ka sa isang tao na hindi mo naintindihan. Ang sinasabi dito ni Pedro, kapag tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, ang ibig sabihin niyan, tumawag ka ng merong pananampalataya. Tumawag ka na ikaw ay buong puso na nagtitiwala. Halimbawa na lamang sa panahon ng pag-iibanghelyo sa ating panahon. Kahit hindi nauunawa ng isang tao na binabahagi na ng Ebanghelyo ang patungkol sa kanyang kasalanan, ang patungkol sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, mga tao ay hinihimok na agad na sumampalataya sa Panginoon at tumawag kay Jesus para sila iligtas. Itatandaan niyo ito, gising pa ho kayo. Hindi tatawag ang isang tao para iligtas kung hindi niya naintindihan na siya'y mapapahamak. Paano mo sasabihin ng isang tao, humingi ka ng tulong kung hindi niya naman naintindihan na kailangan niya ng tulong? Hindi ganito makikita natin sa sermon ni Pedro
na mapapakinggan natin sa kalooban ng Panginoon sa susunod na linggo. Makikita niyo po doon na maliwanag na ipinaliwanag ni Pedro kung sino si Jesus, ano ang kanyang ginawa, at ano ang ginawa ng mga tao sa kanya. Kung ano yung kasalanan na ginawa nila sa Diyos. Kung kaya sa huli, ang mga tao ay nasaktan sa katotohanan na kanilang napakinggan. At napatanong sila sa mga alagad, ano ang aming gagawin? Ganito dapat ang gawin natin upang maging totoo ang pagtawag ng isang tao para sa kaligtasan. Oo, kailangan nila ng kaligtasan. Pero bago mo sabihin sa kanila kung paano ang kaligtasan, kailangan muna nilang malaman ang kanilang kapahamakan. Kaya ang hamon ko sa inyo, ipaliwanag natin ng mabuti at matapat ang ebanghelyo, ang patungkol sa pagiging makasalanan ng tao hanggang sa kanyang maunawaan na talagang nagkasala siya sa Diyos at parurusahan siya ng Diyos. At darating siya sa kanyang kalagayan na kanyang nanaisin na siya'y iligtas ng Panginoon. Huwag ho tayong matakot at mag-alinlangan na kahit masaktan sa katotohanan ang ating mga pinapangaralan. Dahil tandaan natin, hindi nila makikita ang pangangailangan ng kaligtasan hanggat hindi nila nakikita ang kanilang sarili bilang isang makasalanan. Gusto kong kausapin kayong mga bisita na nandito ngayon. Gusto kong sabihin sa inyong mga bisita na ito yung dahilan kung bakit namin kayo dinadala at inanayahan sa iglesyang ito. Hindi lamang para kayo maging miyembro ng aming iglesia. Masaya kami kung mangyayari yun, pero una higit sa lahat, ang pinakalayunin namin dito ay upang sabihin sa inyo na kapag ikaw ay namatay ng dahil sa iyong kasalanan, kahit pa ikaw ay isang matinong tao, kahit pa ikaw ay isang relihiyoso, kahit pa ikaw ay isang taong mapagbigay, kahit pa ikaw ay isang taong mabuti sa paningin ng tao, nang dahil sa iyong kasalanan, parurusahan ka ng Diyos at wala kang kayang gawin para iligtas ang iyong sarili, sapagat mula sa iyong katawan, mula sa iyong dugo, mula sa iyong isip, sa laot, sa lahat, sa kabuuan ng iyong buhay, ikaw ay isang makasalanan at parurusahan ka ng Diyos. Tanggapin mo man o hindi ang katotohanan yan, yan ang totoong hindi mo kayang baliin. Parurusahan ka ng Diyos dahil ikaw ay merong kasalanan. At wala kang kahit anong maidadahilan sa Diyos. Kahit pa sabihin, pastor, nagsisimba ako linggo-linggo. Nagbabasa ako ng Biblia linggo-linggo. Nagbibigay ako linggo-linggo kahit pa. Kung ang kasalanan mo'y hindi pa nahugasan ng dugo ni Kristo, parurusahan ka ng Diyos sa impyerno. Ito yung babala ni Joel doon sa mga tao sa panahon ng Israelita. Mangagsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil darating ang araw ng paghukom. At ito yung sinasabi ni Pedro sa kanyang mga kausap na debotong Hudyo. Tinutukoy dito ni Pedro yung kasalanan ng mga Hudyong ito sapagkat ipinapako nila ang Panginoong Yesus sa krus. At pananagutan nila ito sa Diyos. Tandaan nyo ang katunayan na ikaw ay merong kasalanan. Sinabi ng banal na kasulatan sa Roma 6:23, ang kabayaran ng iyong kasalanan at ng aking kasalanan, kamatayan. Kung hindi ho kayo mamamatay, wala kang pagbabayarang kasalanan. Pero pag dumating ka sa oras ng kamatayan na wala ka kay Kristo at ikaw ay dumating sa oras ng kamatayan na hindi ka nagsisi yung kasalanan at buong puso na tumawag kay Jesus, mapapahama ka sa impyerno, mapapawalay ka sa Diyos habang buhay. Yun yung katotohanan. At masakit tanggapin ang katotohanan, hindi ka mabuting tao. Masama ka sa harapan ng Diyos dahil sinuway mo ang kanyang utos. At dahil dito, parurusahan ka ng Diyos. Kaligtasan, hindi yung simpleng tatawag ako kay Jesus at maniniwala kong sa isang Panginoon. Ang tunay na pagtawag kay Jesus ay isang taos-pusong pagkilala na siya yung Diyos na namatay, inilibing at muling nabuhay. Nagbayad sala sa iyong mga kasalanan upang ikay mahugasan at
mapatawad. Ang sinabi ng Biblia sa aklat ng Roma, chapter 10, verse 9 to verse 10, kung ipapahayag ng iyong bibig at sasampalataya ka na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas sapagkat ang sinumang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang salitang sinasabi dito ni Pablo ay hindi lamang yung simpleng pagsasalita na naniniwala ako o alam kong si Jesus ay namatay para sa akin. Kunding ibig sabihin nito, buong puso mong pinaniwalaan. Buong puso mong ipagkakatiwala ang iyong sarili sa ginawang pagliligtas ni Jesucristo. At sana ngayong umagang ito, sa aming mga bisita, sa mga regular naming dumadalo, huwag niyong hayaang matapos ang araw na ito na uuwi ka na wala kang ebanghelyo ni Kristo. Na uuwi ka na hindi mo pong pusong tinatanggap ang kaligtasan sapagkat isang kapahamakan ang mangyayari sa iyo sa huling araw. At ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ito yung pinaka-nakatatakot na araw na mangyayari sa iyo. Yung sinabi ng Mateo chapter 7, verse 21 to 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit. Marami magsasabi sa akin sa araw ng Panginoon, 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 hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan may nagpalayas kami ng maraming mga demonyo? At sa pangalan may nagsigawa kami ng maraming mga makapangyarihang gawa? At kung magkagayoy ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Ito yung realidad. Darating ang huling araw. Darating muli ang ating Panginoon at kanyang hatulan ng mga tao at ang mga hindi tunay na tumawag sa kanyang pangalan para sa kaligtasan. Ang mga taong hindi tunay na kinilala ang ating Panginoong Kristo, ang mga taong hindi ginagawa ang kalooban ng Ama na sumampalataya sa Panginoong Kristo, sa huling araw, itatakwil ka ng Diyos. Parurusahan ka ng Diyos ng dahil sa iyong kasalanan. Sa huling araw, hahatulan niya ang mga hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang mga hindi sumampalataya sa Kanya. Subalit sa kabilang banda, sa huling araw, ito yung balita sa mga taong tumawag sa Panginoon ng totoo sa kanilang buhay. Tatanggapin sila ng Diyos sa Kanyang kaharian at makakasama ang Panginoon habang buhay. Kaibigan, mga kapatid, darating ang araw ng Panginoon. Darating na muling babalik si Kristo. Pero ang tanong ko sa inyo, handa na ba kayo sa araw ng Panginoon? May provision pa ng kaligtasan habang hindi pa dumarating ang araw ng Panginoon. At yun ay ngayon. Ngayong araw na ito, maaari kang iligtas ng Diyos kung ikaw ay buong pusong tatawag sa Kanya. Iiwanan mo ang pagtitiwala sa iyong sarili. Iiwanan ang pagtitiwala mo sa iyong relihiyon. At buong puso kang lalapit kay Jesus upang iligtas ang iyong kaluluwa. At para sa iyo, kapag ginawa mo to, ang araw ng Panginoon ay hindi na isang kakilakilabot na araw, kundi ang araw ng Panginoon ay isang napakaligayang araw sapagkat tatanggapin po ng lubusan ang pangako niyang buhay na walang hanggan. Sana pakinggan nyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. May araw pa, may oras pa para magsisi. At yun ay ngayon. Manalangin tayo.